Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa tungkol sa kalusugan ng ating mga bato, kidney. Marami ang nag-iisip na ang issue sa bato ay para lang sa mga kalalakihan o kapag may pananakit lang sa likod. Ngunit ang pananaw na ito ay masyadong makitid. Ang kalusugan ng ating mga bato ay malapit na konektado sa bawat isa sa atin, babae man o lalaki, at ang mga senyales ng paghingi ng tulong mula sa mga ito ay hindi lang simpleng pananakit ng likod. Ang ating mga bato ay ang mga tahimik na bayani sa ating katawan dahil nagtatrabaho ito ng 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, buong taon nang walang pahinga upang tulungan tayong mag-filter at mag-alis ng toxins, mag-regulate ng blood pressure, at mapanatili ang fluid balance. Sa kabila ng napakalaking trabaho, ang mga bato ay halos hindi nagrereklamo. Dahil sa katahimikan na iyon, kapag naramdaman nating may kakaiba sa ating katawan at natuklasang may problema sa bato, ang sitwasyon ay maaaring napakaseryoso na. Kaya, kapag tahimik na nagkakasakit ang ating mga bato, ano ang mga pahiwatig na ipapadala nito? Ang madalas nating sinasabing pagpapalakas ng bato ay may gaano karaming nakakapinsalang maling pagkaunawa. Maaaring hindi ninyo inaasahan na ang ilang pampalakas na pinupuri ng lahat kapag mali ang pagkain ay hindi lang hindi makakapagpalakas ng bato kundi magiging huling patak pa na magpapabagsak sa paggana nito. Sa video na ito mula sa Sapat ang Kaalaman, malusog ang buhay ni Dr. Renato Bagani. Ako ay sasama sa inyo upang tuklasin ang mga lihim ng bato. Tuturuan ko kayo kung paano makilala ang 3 malalaking senyales ng paghingi ng tulong na ipinapadala ng bato. Tutulungan kayong liwanagin ang mga nakakapinsalang maling pagkaunawa tungkol sa pagpapalakas ng bato at ibabahagi kung paano kumain ng tunay na epektibo. Sa huli, ituturo ko sa inyo ang isang set ng pagsasanay para sa kalusugan ng bato na magagawa sa bahay ng walang gastos na makakatulong na palakasin ang bato at protektahan ang pundasyon ng ating katawan. Sana ay pasensiyahan ninyo ang panonood ng buong video. Tiyak na marami kayong matututunang kapakipakinabang. Bago tayo magpatuloy sa pangunahing paksa, kung interesado ka sa kalusugan mo at ng iyong pamilya, pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell upang hindi makaligtaan ang mga praktikal na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Tatalakayin natin ang mga katotohanan tungkol sa kalusugan na kakaunti ang gustong pag-usapan. Gusto ko ring malaman kung handa kayong makasama ako. Kung pinapanood mo ang video na ito at may kaparehong interes, mag-iwan ng komento na 1, kung hindi naman ay 0. Malugod ka ring inaanyayahan na ibahagi ang iyong pananaw sa comment section sa ibaba. Bagamat hindi madalas nagrereklamo ang ating mga bato, kapag nasira ang kanilang paggana, tiyak na magpapadala ito ng mga senyales ng paghingi ng tulong sa iba't ibang paraan. Ang unang bagay na kailangan nating matutunan ay ang pagbasa ng mga senyales na ito. 3 malalaking senyales ng paghingi ng tulong ng bato. Senyales 1. Pamamaga ng 2 binti. Kapag pinindot ay naiwan ang bakas. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwan at madaling mapansin na senyales kapag may problema ang bato. Ngayon, maaari kang gumawa ng isang maliit na pagsubok. Itaas ang iyong mga pantalon, gamitin ang iyong hinlalaki upang mariing pindutin ang loob ng iyong binti, sa tabi ng shin bone, tibia, at sa itaas lamang ng iyong bukong-bukong. Hawakan ng ilang segundo, pagkatapos ay bitawan. Kung ang balat ay agad na bumalik sa dati, normal lang iyon. Ngunit kung pagkatapos bitawan, ang lugar na pinindot ay nag-iwan ng malinaw na bakas na matagal mawala, ito ay tinatawag na pitting edema. Ito ay madalas na ang unang senyales ng paghingi ng tulong ng bato. Bakit nagiging sanhi ng pamamaga ang problema sa bato? May isang napaka-visual na halimbawa. Isipin ang protina sa ating dugo bilang isang espongha.
Ang trabaho nito ay higpitan ang tubig sa daluyan ng dugo upang hindi ito kumalat. Ang bato naman ay parang isang filter na napakino. Ang malusog na bato ay naglalabas ng dumi at sobrang tubig bilang ihi, ngunit pinananatili ang mga mabubuting bagay tulad ng protina. Gayunpaman, kapag may sakit ang bato, ang mga butas sa filter na ito ay maaaring magkaroon ng problema. Hindi lang nito, hindi masisikip ang mabuting dumi, kundi makakalabas pa ang mahalagang protina. Kapag ang protina ay lumabas kasama ng ihi, ang dami ng espongha na sumisipsip ng tubig sa dugo ay paunti ng paunti. Ang tubig sa daluyan ng dugo ay hindi na mapigilan. Ito ay lalabas sa labas ng daluyan ng dugo at papasok sa mga puwang sa pagitan ng mga selula. Ang tubig na walang tirahan na ito ay bumaba sa binti, na nagiging pamamaga ng binti, umakyat sa mukha, na nagiging pamamaga ng mukha. Maaari pa itong pumasok sa bituka, na nagiging pamamaga ng bituka, na nagiging sanhi ng pakiramdam na busog ang tiyan at kawalan ng gana sa pagkain. Sa makatuwid, kung napansin mong namaga ang iyong mga binti, lalo na sa hapon, pakiramdam na mabigat, at bumubuti pagkatapos matulog ng isang gabi ngunit namaga muli sa susunod na hapon, at lalo na kung simetriko ang pamamaga sa parehong binti, kailangan mong suriin kung may problema sa pag-filter ng bato. Senyales 2, ihi na maraming bula na matagal mawala. Ang senyales na ito at ang nabanggit na pamamaga ay may kaugnayan. Sinabi natin na kapag may sakit ang bato, ang protina ay lalabas sa ihi. Kaya paano magiging hitsura ang ihi na may maraming protina kapag inilabas? Ang sagot ay gagawa ito ng maraming maliliit na bula na mahirap mawala. Maaari kang gumawa ng isang simpleng eksperimento sa bahay upang maunawaan ito. Kumuha ng isang baso ng malinis na tubig at alugin ng malakas, gagawa ito ng kaunting bula. Ngunit ang mga bula na ito ay mabilis na mawawala. Ngunit kung maglagay ka ng kaunting puti ng itlog na protina sa tubig at alugin ng malakas, makikita mo ang baso na puno ng pinong bula at mananatili doon ng matagal. Ang ating ihi ay sumusunod din sa prinsipyong iyon. Sa normal na kondisyon, kapag umiihi, dahil sa lakas ng pagtama, magkakaroon ng kaunting bula ngunit mabilis itong nawawala. Gayunpaman, kung ang iyong ihi ay maraming bula, tulad ng bula ng serbesa at pagkatapos mag-flush ng ilang minuto, ang mga bula na iyon ay nananatili pa rin sa palikuran. Ito ay tinatawag na proteinuria o protina sa ihi. Ito ay isang senyales na kailangan mong bantayan dahil ang iyong bato, ang iyong filter, ay maaaring nagpapalabas ng protina. Kailangan mong mabilis na pumunta sa ospital at kumonsulta kay Dr. Renato Bagani o sa kanyang mga kasamahan upang magpatingin ng urine test. Senyales 3. Dry mouth. Anumang dami ng inuming tubig ay hindi nakakatulong. Bukod sa senyales na may kaugnayan sa labis na tubig na nagiging sanhi ng pamamaga, ang problema sa bato, minsan, ay ipinapakita rin sa kakulangan ng tubig, iyon ay ang matigas na dry mouth. Ang ganitong uri ng dry mouth ay napaka-espesyal. Hindi ito dahil sa mainit na panahon o sa pagkain ng maalat, kundi ang pakiramdam na laging tuyo ang bibig. Kahit sa gabi, kailangan mong maglagay ng baso ng tubig sa tabi ng kama at bumangon ng ilang beses sa gabi upang uminom. Ngunit pagkatapos uminom, uhaw pa rin. Marami ang nag-iisip na sila ay mainit sa loob at bumibili ng mga gamot upang palamigin ang katawan, ngunit ang resulta ay lalo lang lumalala. Bakit ganito? Ayon sa tradisyonal na Pilipinong panggagamot, ang kidney deficiency ay nahahati sa dalawang uri, kidney yin deficiency at kidney yang deficiency. Parehong maaaring magdulot ng dry mouth. Ang dry mouth dahil sa kidney yin deficiency. Ang kidney yin ay parang pampadulas at pampalamig sa katawan, tulad ng langis sa makina. Kapag kulang ang tubig langis,
ang katawan ay nasa estado ng pagkatuyo at init, kakulangan ng tubig, natural na magiging tuyo ang bibig at dila. Ang mga tao sa grupong ito ay karaniwang may pulang dila na may kaunting coating, mainit ang palad at talampakan, madalas balisa at hirap matulog at pinapawisan sa gabi. Ang dry mouth dahil sa kidney yang deficiency. Ang kidney yang ay parang isang maliit na araw o makina ng katawan. Ito ang responsable sa pagdistil at paggawa ng tubig sa katawan na singaw, tulad ng pagpapakulo ng tubig upang makagawa ng singaw at itulak ang singaw at tubig ng katawan na ito sa buong katawan, kabilang ang bibig. Kung mahina ang yang, ibig sabihin mahina ang makina, malinaw na may tubig sa katawan, ngunit hindi sapat ang lakas upang gawin itong singaw at dalhin sa itaas, kaya nananatiling tuyo ang bibig. Ang mga tao sa grupong ito ay karaniwang may maputlang dila, malaki, puti ang coating, at lalo na takot sa lamig, laging malamig ang kamay at paa. Nakita ng isang kaibigan mo na may dry mouth ka, siya ay may kidney yin deficiency at uminom ng gamot na nagpapalakas ng kidney yin tulad ng Tribulus terrestris o Rehmannia herbs, at naramdaman ang magandang epekto, kaya masigla niya itong inirekomenda sa iyo. Ngunit ikaw ay may kidney yang deficiency, na mahina na ang apoy, ngayon ay iinom ka pa ng gamot, na may katangian na malamig na nagpapababa ng apoy at nagpapalusog ng yin, na parang nagdagdag ka ng yelo sa katawan na malamig na. Natural na lalong lalala ang dry mouth. Sa makatuwid, parehong dry mouth, ngunit ang dahilan sa likod ay maaaring ganap na kabaligtaran. Ang paggamit ng gamot ng walang reseta ay lubhang mapanganib. Kapag napansin na lumitaw ang mga senyales na ito sa katawan, bukod sa mabilis na pagpapatingin, marami ang gustong gumamit ng pagkain upang mag-regulate, ngunit ang pagkain ay isang agham din. Ang tamang pagkain ay isang milagro, ang maling pagkain ay maaaring lason. Para sa pamamaga dahil sa bato, may isang uri ng prutas na madalas nating makikita tuwing tag-araw na maaaring magbigay ng di inaasahang epekto, iyon ay ang pakwan. May isang pasyente na may nephrotic syndrome, ang buong katawan ay malubhang namaga, ang timbang ay tumaas ng 20 kg ng 40 pounds. Ang tao ay namaga tulad ng isang inuming manika at gumamit na ng maraming diuretic na gamot sa Western medicine, ngunit hindi naging epektibo. Inirekomenda ni Dr. Renato Bagani, batay sa umiiral na plano ng paggamot, na ang pasyente ay kumain ng isang medium-sized na pakwan, mga 2,2.5 kg araw-araw habang walang laman ang tiyan. Sa loob ng wala pang isang linggo, malinaw na tumaas ang dami ng ihi ng pasyente at milagrosong nawala ang pamamaga. Bakit napakamilagroso ng pakwan? Dahil ito mismo ay isang malakas na natural na diuretic. Sinasabi ng tradisyonal na Pilipinong panggagamot na ang pakwan ay pumapasok sa bladder meridian at ang bladder at kidney ay may malapit na ugnayan. Ang asukal at asin sa pakwan ay nakakatulong sa pagpapalabas ng tubig at ang protina dito ay nakakatulong din na mawala ang pamamaga sa bato. Kaya, para sa pamamaga dahil sa sakit sa bato, ang pakwan ay may malaking tulong. Kahit ang balat ng pakwan na madalas nating itinatapon, sa tradisyonal na Pilipinong panggagamot ay tinatawag na sai hua chui, watermelon rind, at ginagamit na inumin upang palamigin ang katawan, pakalmahin ang nerbiyos, tulungan ang panunaw, at may tiyak na epekto sa pagpapababa ng blood pressure. Siyempre, kahit gaano pa kaganda ang pakwan, hindi ito angkop para sa lahat. Ang mga taong may spleen at stomach deficiency, madalas dinudumi, o mga pasyenteng diabetic na hindi pa maayos ang kontrol sa blood sugar ay kailangan maging maingat sa paggamit nito. Pagkilala sa pagkain upang tamang mapalakas ang bato. Upang pangalagaan ang bato, una, kailangan nating malinaw na maibukod ang yin at yang nakatangian ng pagkain. Tingnan ang mga pamilyar na pagkain na ito: sibuyas dahon, karne ng kambing, hipon, huway shan,
Chinese, yam, black beans, at black sesame. Makikilala mo ba kung alin ang nagpapalakas ng kidney yang, mainit, at alin ang nagpapalusog ng kidney yin, pampalamig? Ang tamang sagot ay, mga pagkaing nagpapalakas ng kidney yang, mainit, sibuyas dahon, karne ng kambing, hipon. Ang mga ito ay may mainit na katangian na nakakatulong na dagdagan ang apoy ng katawan. Angkop para sa mga taong may malamig na katawan, takot sa lamig, at malamig ang kamay at paa. Mga pagkaing nagpapalusog ng kidney, yin, pampalamig, black beans, black sesame. Ang mga ito ay may neutral na katangian, nagpapalusog at nagpapabasa, nagdadagdag ng langis at tubig sa katawan, angkop para sa mga taong may mainit na katawan, dry mouth at mainit ang palad. Napakahalaga ng pagkilala dito. Kung hindi, ang mabuting hangarin ay magiging pinsala. 2, nakakamatay na bawal sa pagpapalakas ng bato na huwag mong tapakan. Maling pagkakamali iwan, maling pagpapalakas, parang nagdaragdag ng langis sa apoy. May isang pasyente na may nephritis, na kontrolado na ang sakit, ngunit siya ay may kidney yin deficiency, karaniwan ay mainit ang palad at madalas may singaw sa bibig. Sa Pasko, inanyayahan siya ng mga kaibigan, dahil malamig ang panahon at mahina siya, kumain sila ng kambing stew para lumakas. Naisip niya na may punto sila kaya kumain siya ng marami. Ang resulta, kinabukasan, bumalik ang proteinuria ng malubha at mabilis na lumala ang sakit. Ito ay isang tipikal na kaso ng maling pagpapalakas. Siya ay may yin deficiency at sobrang apoy. Ang kailangan ay nutrisyonal na yin at pagbaba ng apoy, ngunit sa halip ay kumain siya ng maraming karne ng kambing na may mainit na katangian na nagpapalakas ng yang. Ito ay parang nagdadagdag ng isang balde ng langis sa apoy. Hindi magiging kakaiba kung hindi bumalik ang sakit. Maling pagkakamali ito, sobrang pagpapalakas. Ang sigla ay nagiging pinsala. Ang pagpapalakas ng bato ay hindi dapat mas marami, mas mabuti. Ang pasyenteng kumain ng karne ng kambing bukod sa maling pagpapalakas ay nagkamali din sa pangalawa. Sobrang pagkain. Kumain siya ng halos 750 grams, 1.5 bells ng karne ng kambing sa isang kainan. Ang dami ng protina na kanyang kinain ay labis-labis. Para sa mga taong may nasirang bato, ang labis na protina ay isang napakabigat na pasanin na magpapahina pa sa paggana ng bato. Karaniwan, kahit kailangan ng protina, angkop na kumain lamang ng 50,100 gram mga 2,000 port oats araw-araw. May isa pang nakakalungkot na halimbawa, isang matanda ang nakita na gumaling na ang kanyang asawa sa sakit sa bato. Narinig niya na ang kasoy ay nakakapagpalakas ng bato, kaya pinilit niyang pakainin ang kanyang asawa ng higit sa 5 kasoy araw-araw upang mapalakas pa. Ang resulta, pagkatapos ng 1 buwan, bumalik ang proteinuria ng matanda. Bakit ganito? Dito may isang napakahalagang konsepto na kailangan ninyong tandaan ng mabuti. Ang sakit sa bato ay hindi nangangahulugang mahina ang bato. Maraming sakit sa bato, tulad ng glomerulonephritis, sa tradisyonal na Pilipinong panggagamot ay kabilang sa excess syndrome, na malakas pa ang pathogenic key sa katawan. Ang kailangan ay paglilinis ng init at pag-alis ng lason, pagpapalabas ng tubig at pag-alis ng pamamasa at hindi pagpapalakas. Stabilize na ang sakit ng matanda, balanse na ang katawan, hindi na kailangan ng dagdag na pagpapalakas. Ang ginawa ng matanda ay pagdagdag ng binti sa ahas na sumisira sa balanse na iyon. Bukod pa rito, para sa mga pasyente ng bato na may proteinuria, kadalasang hindi pinapayo ng mga doktor ang labis na pagkonsumo ng mga protina ng halaman tulad ng toyo, mani, buto ng kalabasa o kasoy, dahil ang mga dumi na nagmumula sa mga ito ay maaaring makasama sa mahinang bato. Hindi ito bawal kumain,
Paminsan-minsan ang pagkain ng kalahating kasuy ay ayos lang, ngunit kung kumakain ka ng isang dakot araw-araw, ito ay nagdudulot ng pagbara sa bato. Maaaring magtanong ang ilan, parang takot ako sa lamig at may dry mouth, malamig ang kamay at paa, ngunit mainit naman ang palad, paano ito? Iyon ay ang yin at yang deficiency, na madalas makita sa mga nasa edad at matatanda. Sa oras na ito, ang simpleng pagpapalakas ng yin o pagpapalakas ng yang ay hindi angkop. Ang pinakamahusay na paraan ay ang sabay na pagpapalakas ng yin at yang. Mayroon bang pagkain na all-around player na ganyan? Ang sagot ay oo. Iyon ay ang sea cucumber. Ang sea cucumber ay binansagan na supreme medicinal food. Maaari itong magpalakas ng bato at essence na higit na nakatuon sa pagpapalusog ng yin, at maaari ring magpalakas ng yang na nakakatulong na balansehin ang pagpapalakas. Para sa mga taong may yin at yang deficiency, ang pagkain ng isang medium-sized na sea cucumber araw-araw ay isang ligtas at epektibong paraan ng pagpapangalaga. Ang pinakamagandang oras upang kumain ay mula 5 p.m. hanggang 7 p.m. oras ng dou dahil ayon sa tradisyonal na Pilipinong panggagamot, ito ang oras kung saan ang kidney meridian ang namumuno at ang kakayahan ng pagsipsip ay pinakamahusay. Mga pagsasanay sa bahay para sa kalusugan ng bato. Bukod sa pagkain, maaari rin nating pangalagaan ang bato sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Ang taglamig ay ang golden season para pangalagaan ang bato, ngunit ang pagpapangalaga sa bato ay binibigyang diin ang pagtatago, hindi nangangahulugang manatili ka lang at hindi gumalaw, kundi iwasan ang labis na ehersisyo at iwasan ang lamig. Ang paggawa ng ilang banayad na pagsasanay para sa bato sa mainit na loob ng bahay ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Ngayon, ituturo sa inyo ni Dr. Renato Bagani ang 3 simple at epektibong galaw. Galaw 1. Pag-unat para sa ki at pag-activate ng meridians. Paano gawin? Tumayo ng tuwid, ang mga paa ay nakabukaka ayon sa lapad ng balikat. Itaas ang 2 kamay sa itaas, kapantay ng tenga. Pagkatapos, dahan-dahang iunat ang katawan pataas ng buong lakas. Pakiramdam na ang spinal column at internal organs ay hinihila pataas. Habang umaunat, huminga ng malalim, pagkatapos ay dahan-dahang ibaba ang 2 kamay habang naglalabas ng hangin. Paalala, gawin ito ng 3,005 beses sa bawat pagkakataon. Ang galaw na ito ay nakakatulong sa pagpapagana ng mga kasukasuan at pagdaloy ng enerhiya sa meridians na napakabuti para sa baywang at bato. Galaw 2, pag-ikot ng baywang at pag-angat ng paa para sa malakas na ibabang bahagi ng katawan. Paano gawin? Nahahati sa 2 bahagi. Bahagi 1, pag-ikot ng baywang. Ilagay ang mga kamay sa balakang o mag-cruise sa harap ng dibdib. Gamitin ang baywang bilang sentro, dahan-dahang iikot ang katawan sa kaliwa pagkatapos sa kanan hanggang sa pinakamalaking saklaw na posible. Bahagi 2. Pag-angat ng paa. Sipa ng tuwid ang isang paa pasulong. Subukang itaas ito ng buong lakas, hawakan ng 1 o 2 segundo, pagkatapos ay ibaba at palitan ang paa. Paalala, ang isang pag-ikot sa kaliwa at kanan ay bilang 1 ulit. Gawin ito ng 10 beses. Gayun din sa pag-angat ng paa. Ang galaw na ito ay nakakatulong na mapabuti ang kondisyon ng mahinang binti at mabigat na paglakad. Galaw 3. Pag-squat at pagyakap sa tuhod para sa pagpapalakas ng bato at pag-absorb ng chi. Paano gawin? Tumayo ng tuwid. Ang mga paa ay nakabukaka ayon sa lapad ng balikat. Ang mga kamay ay magkasalubong sa ibabaw ng ulo. Iunat ng buong lakas pataas. Pagkatapos yumuko upang subukang hawakan ang lupa gamit ang mga kamay habang nananatiling tuwid ang mga tuhod. Kasunod nito, umupo sa squatting position at yakapin ang mga tuhod gamit ang 2 kamay. Ang pinakamahalagang punto sa proseso ng pag-squat
at pagyakap sa tuhod, kailangan itong sabayan ng isang paraan ng pagbigkas. Sa isip, banggitin ang tunog na suy, tulad ng isang mahinang pagbuga ng hangin, ngunit walang tunog na lumalabas, panatilihin lang ang hugis ng bibig at ang intensyon. Epekto. Sinasabi ng tradisyonal na Pilipinong panggagamot na ang tunog na suy ay may epekto ng pag-absorb ng ki enerhiya. Gawin ang buong galaw ng 5,010 beses. Ito ay may epekto ng pagpapalakas ng baywang, pagpapahigpit ng essence, at pagpigil ng pag-ihi na napakabuti upang mapabuti ang pananakit ng likod, pagkahapon ng tuhod, ki deficiency, at kawalan ng lakas. Mga mahal kong kaibigan, tungkol sa paksa kung paano protektahan ang kalusugan ng bato, marami na tayong napag-usapan ngayon. Sa huli, balikan natin kasama ang sapat ang kaalaman, malusog ang buhay, ang pinakamahalagang puntos. Matutunan ang pagbasa ng mga senyales ng paghingi ng tulong ng bato. Maingat na obserbahan ang tatlong senyales, symmetrical na pamamaga ng dalawang binti, ihi na maraming bula na matagal mawala, at matigas na dry mouth. Kapag napansin, agad na magpatingin. Mas mahalaga ang tamang pagkain kaysa sa pagpapalakas. Para sa pagpapalakas ng bato, kailangan mong malinaw na maibukod kung ikaw ay yang deficiency takot sa lamig o yin deficiency takot sa init. Upang pumili ng mainit o pampalamig na pagkain ng naaayon, tandaan ng mabuti ang prinsipyo ng hindi maling pagpapalakas at hindi labis na pagpapalakas. Tandaan ng lubusan. Ang sakit sa bato ay hindi nangangahulugang mahina ang bato. Kung nasuri na may sakit sa bato, huwag na huwag magpapakain ng walang gabay, lalo na bawasan ang mga uri ng tuyong mani at buto. Kailangan sundin ang plano ng paggamot ng doktor. Kung ikaw ay may komplikadong yin at yang deficiency, maaari kang gumamit ng katamtamang dami ng sea cucumber upang balansehin. Kasabay nito, patuloy na gawin ang tatlong pagsasanay sa bahay para sa bato na itinuro ko. Ang bato ay ang pundasyon ng ating buhay. Ang mabuting pangangalaga sa bato ay ang pag-iipon ng pinakamahalagang kayamanan ng kalusugan para sa ating pagtanda. Umaasa ako na ang nilalaman ngayon ay makakatulong sa lahat na makalaya mula sa mga nakakapinsalang maling pagkaunawa at makahanap ng siyentipiko at epektibong pamamaraan. Sa huli, ipinapaalala ko na ang lahat ng impormasyon sa video na ito ay para lamang sa sanggunian sa siyentipiko at pangkaraniwang kaalaman sa kalusugan at hindi maaaring palitan ang profesional na medikal na diagnosis. Kung mayroon kang anumang abnormal na senyales sa iyong katawan, mangyaring kumonsulta agad sa isang kwalipikadong doktor. Naway magkaroon kayong lahat ng malakas at malusog na bato